guys! Welcome back to my channel! It's me again, Cherry Carlet of Mamada's Sweet Delights. How are you guys? How's everyone doing? Do you miss me? Of course you do. It's me. Char lang. It's been a month since the last time I uploaded a video, and I missed you so much, guys. I missed you all. So for today's video, gagawan man tayo, guys, ng Candyland na may pagka-rainbow themed cake. So ang flavor ng cake natin for today is ube makapuno cake. To my foreign friends, this is what you call this, the purple yam flavor with coconut. Ano ba yung makapuno, guys? Coconut ba yun? Bala na. With coconut bits. Bala na. Coconut strings. Yan, guys, ube makapuno. Syempre, yan, guys, kung mapapansin nyo, kung itatanong nyo lang, guys, kung sakali lang na itatanong nyo kung bakit ko pa nilalagyan ng vanilla flavored whipped cream after ko siya lagyan ng ube mousse, ay dahil para maiwasan ko, guys, yung pagka greenish kasi, guys, yung ating makapuno strings, yung syrup niyan, guys, ay kapag ka na-touch siya, guys, dun sa aking ube mousse, nagi-greenish siya, guys. So, ang pangit niya tingnan. So, para maiwasan, guys, nilalagyan ko siya muna ng white. So, yan, guys. Bali, ang size nito, guys, ay 7x6, pero umabot siya siguro ng mga 7x7. Ganun, guys. Bali, kung mapapansin nyo rin, hindi ko siya sinenter, guys, ha. Hindi ko siya nakalagay sa center. Kasi, diba, kung napansin nyo doon sa ating intro kanina, ay may nakalagay pa siya dyan sa harap niya na mga mini cupcakes. Tutusukan ko siya ng candle kasi nga, ang theme niya ay Candyland. Yan, guys. Kaya hindi ko siya nilagay sa center yung At kapag hindi natin nilalagay sa center ang ating cake, medyo mahirap siya i-balance. And then pagdating din sa pagta-travel, maganda kung naka-steady lang ang ating pag-handle dito sa ganitong klaseng cake na hindi naka-center sa cake board. Kasi syempre, hindi na rin siya naka-center dun sa ating box. Ay doble ingat lang kapag ganyan. At wag natin kakalimutan, syempre, maglalagay tayo ng ating mga dowels para lalo pang tumibay ang ating cake. Kahit malapit, kahit malayo, importante na lagyan natin ng dowels para maiwasan natin yung disgrasya. Ganun, guys, kasi pampatibay ng cake ang ating mga dowels. At yan, guys, ganyan na talaga ako mag-color ng aking cake, guys. Bali, ang frosting ko talaga ay white lang, and then nilalagyan ko siya ng super thin lang, guys, na icing na may food color. Kasi iniiwasan ko rin kasi diba, guys, hindi din naman maganda sa health natin, lalong-lalo na sa health ng mga bata ang too much food coloring. So, ayan, guys, para sa ating mga bakers, syempre, nakakatipid tayo kasi hindi naman kailangan ng sobrang dami para ma-achieve natin. Lalong-lalo na kapag mga ganyang pastel colors lang naman. Madali lang siya i-achieve kapag ganyan. So, hininipisan ko lang siya. Ang aking color talaga ng icing ay color white. Tsaka, for me lang, ha, hindi ko alam kung kayo din. Para sa akin kasi, mas masarap yung cake na kulay puti. Ewan ko lang, ba't ganun yung feeling ko? Basta ganun talaga, mas nasasarapan ako dun sa cake na walang food color. Pero syempre, paano naman natin magagawa yung kanilang design na gusto kung hindi natin lalagyan ng kulay? So, manipis lang. Hindi lang yan basta sa nagtitipid. Syempre, nakakatipid tayong mga bakers. Pag nakatipid tayong mga bakers, mas may offer natin ng mas affordable na price doon sa ating mga clients, diba, guys? And then yan, guys, naglalagay lang ako ng
ating additional decorations na mga printed. Yung name guys at yung mga donut, yung mga basta naka-direct sa cake guys, kina-cover ko yan siya guys ng scotch tape. Doon sa ilalim na part guys yung mismong naka-rekta na dikit doon sa cake para hindi siya na-absorb ng ating frosting. So, ayan guys, nilagyan ko siya ng mini cupcakes dyan. Bali, yan yung mga tinatawag nating bite size guys. Bali, yan yung 3 ounce natin. Ay, 3/4 ounce natin na mini cupcakes. Yan. And, itutusukan ko ng candle isa-isa para 1, 2, 3, 4, 5. Yung pang 7th candle niya guys, doon ko siya ilalagay sa number 7. Kasi 'di ba guys, napaka-importante sa buhay siguro ng mga babae ang ating tibu. Nung lumipat kami dito sa Luzon, dito ko pa lang na-discover yung puso pala guys, yung dibu ng 7 for girls. So, ayan, para kumbaga makamake tayo ng unforgettable moment. Ganyan yung aim natin, yung pagandahin. Sa abot ko ng makakaya ko, pinapaganda ko yung kanilang mga cake orders para hindi makakalimutan ng kanilang mga babies yung kanilang mga birthday parties. So, yan na guys, tapos na yan siya. It's the first day of December this 2023. So, ang aim ko sana talaga guys ay maihabol ko na sa month ng November, maski isa sanang video makapag-upload ako kaso hindi talaga kinaya guys. Hindi ko lang talaga sure kung masusundan pa to this December itong cake na ito kasi guys, as in sobrang to the highest level talaga guys. Sobrang busy ko ngayon talaga sa aking mga anak syempre at sa aking hanap buhay. Yan nga yung sinasabi ko guys, na kahit sa ang negosyo ay hindi araw-araw Pasko. Kumbaga hindi, not all the time ay marami tayong orders. Pero ang pinaka-importante lang dyan guys ay wag na wag tayong titigil, wag tayong susuko. Kasi dadating yung panahon din natin, dadating yung season natin. At eto na nga guys, December na, so meaning season ko na to, season natin to. Diba? So, yun lang guys, I'm very thankful and grateful. I'm very happy na muling nakakabangon ng paunti-unti ang aking small business. So, yan, very thankful ako kay Lord sa another opportunity na binigay sa akin. So, yan lang guys. Thank you so much for watching. Thank you for always being there. Thank you for still supporting me, my channel, and me personally. Take care always, guys. God bless. See you again next time. Bye.